So hello guys, for today's video ay pag-uusapan natin yung mga questions ninyo at mga hinaing ninyo tungkol sa G-Loan. Kaya kung may mga gusto kayong malaman tungkol sa G-Loan ay stay tuned lamang. So alam nyo naman recently nag-upload ako tungkol sa G-Loan. Maraming mga questions doon, pati doon sa pinakamataas kong views ngayon dito sa YouTube, yung how to unlock G-Loan. Doon ang pinakamaraming hinaing or reklamo na mga GCash user na bakit sinasabi nila, bakit nga ba sila hindi pa nagkakaroon ng G-Loan. So sa video na ito ay sasagutin ko yon. Pero unang-una, paano nga ba nagkakaroon ng G-Loan? So dito sabi ni GCash, ang G-Loan daw ay para lamang sa selected user. So again, hindi porket gumawa kayo ng GCash ay magkakaroon na kayo ng G-Loan agad-agad. So ito ay nasa selected user lamang. Ini-evaluate daw ni GCash weekly. At kung naka-qualify kayo or pumasa kayo dun sa qualification nila, magkakaroon na din daw kayo soon ng G-Loan. So ito nga, unang-unang tanong, ito yung pinaka-most asked question dun sa video na how to unlock your G-Loan. Sinasabi dito na active naman daw siya sa paggamit ng GCash. So bakit hindi pa rin siya eligible na magkaroon ng G-Loan? So ang sabi ni GCash, ang G-Loan daw ay determine kung eligible ka sa maraming factor. So, hindi nila sinabi kung ano-ano yung mga factor dito, pero dapat daw ikaw ay active at na-maintain mo yung good account standing mo para magkaroon ka ng chances na maging eligible. Pero hindi ibig sabihin no, na magagaranti ka na agad-agad na maging eligible ka agad or mabibigyan ka na agad ng limit sa G-Loan or magkakaroon ka na agad ng chance na gumamit ng G-Loan. So ito rin yung next question natin ay most asked question tukol naman sa pagbabayad sa G-Loan. Ang sabi dito bakit yung G-Loan credit ko ay nag-change, bumaba, or nag-same lang siya, nag-stay lang siya sa limit kung magkano lang binigay. Hindi siya tumaas kahit na nagbabayad siya on time. So ito, dito kasi tungkol sa pagbabayad talaga, tinitignan talaga nila, number one, yung repayment behavior ninyo. Kung maaga ba kayo magbayad, kung late ba kayo magbayad. Sinabi pa rin dito na yung credit limit daw natin ay naapektuhan ng mga several factors. Siguro may mga listahan sila. So, hindi kasi nila binibreakdown sa atin kung ano yung mga list nila para masabi na maganda at tumaas pa lalo yung limit natin sa G-Loan. Kaya ganito lang talaga yung sinasabi nila. So wala tayong magiging idea kung paano natin talaga mapapataas. Sila lang talaga yung makakapagsabi. May nabasa akong ganitong comment, although isa lang talaga siya. Sabi niya, I have multiple GCash mobile number. Bakit hindi ako makapag-apply ng G-Loan sa another number ko? So, ang sinagot ko doon ay hindi talaga pwede at hindi pinapayagan ni GCash na lahat kung meron makahing tatlong GCash at nakapangalan yun sa inyo at na-approve naman yun or naging verified, kasi pwede yun Hindi yun, tatlong yun, hindi ibig sabihin na yung tatlong yun ay magkakaroon din ng G-Loan or yung mga borrowed na services ni GCash or mga pautang ni GCash. Isang account lang doon ang pwedeng magkaroon ng G-Loan. So kung sakali daw na may makakita kayo or may makapagsabi na, bakit ako dalawa yung may account ko, may G-Loan account ko. So ang sabi ni GCash ay error lang daw yon at i-fix daw nila yon. Ito rin yung isa sa common question. Yung paniniwala na kapag mataas ang G-score, magkakaroon na agad ng G-Loan. So, hindi po gano'n kasi merong mga mababa ang G-score na merong G-Loan. So, totoo po yan may mga nagpatunay na yan sa comment section ko sa how to unlock G-Loan. Sinasabi nila, hindi yan sa G-score, hindi yan madidetermine sa G-score kasi ako mababa lang yung G-score ko pero na-offeran ako ng G-Loan. Sabi ni GCash, hindi lang daw G-score ang pamantayan nila or sukatan nila para maging available sa inyo yung G-Loan. Meron pa silang mga factors or meron pa silang ibang tinitingnan bukod sa G-score. Kaya kung sabihin nyo, ako mataas yung G-score ko, bakit ako walang G-Loan? So again, hindi lang po sa G-Loan na determine kung bibigyan nila kayo ng credit or
Hindi. So, meron pa silang ibang checklist na kailangan nilang tignan bukod sa G-Loan. So, huwag kayong magrereklamo at sabihin nyo na, ako nga 700 plus na yung G-score ko pero wala pa rin ako G-Loan. So, yun nga, kasi nga, hindi lang G-score ang tinitingnan nila para magkaroon kayo ng G-Loan. So, marami pang factor. Kung mabababa yung G-Loan mo, ay pwede kayong mag-request na pataasin yung limit ninyo sa G-Loan. So, ang sagot po doon ay hindi. Kasi ang sabi ni G-Loan, ang credit limit daw natin ay naka-auto-generated based sa ating account at sa system evaluation. So, it cannot be manually adjusted. So, syempre, depende pa rin talaga sa paggamit niyo, sa pagbayad, at marami pang factors na kinukonsider ni G-Loan para bigyan tayo ng mataas sa credit limit. Ito rin yung most question ko sa how to unlock G-Loan. Ang sinasabi dito, may way ba para mapabilis ang pagiging eligible mo sa G-Loan? So, ang sagot po doon ay hindi. Wala pong kahit anong way. At kung may way man, hindi natin alam. Hindi ko rin alam. System nila mismo lang talaga yung nakakaalam. So, lang nila dito, ang best way daw para ma-increase or mapabilis yung chances natin na magkaroon ng G-Loan ay magstay active daw sa GCash and keep your account information up to date. So, ayun lang yung malinaw nila na sinabi. Ito rin, isa sa mga most question sa akin sa how to unlock G-Loan. So, marami talagang, hindi to most question, most na reklamo. Most na reklamo na natatanggap ko doon sa how to unlock your G-Loan. Ang sinasabi nila na ilang years na sila gumagamit ng GCash pero hindi pa rin sila na-offera ng G-Loan. So, ang sagot ni GCash dito ay loan offers daw ay depende sa G-score, account activity, at system checks. Sabi nila, yung long term daw ay nakaka-help talaga pero hindi lang ito kasi yung nakakapag-guarantee na eligible na kayo agad, kagaya kanina sa G-score. So, hindi lang yung G-score ang factor nila at yung mga nasa checklist nila para mabigyan kayo ng G-Loan. So, marami pa silang checklist na kailangan tignan at siguro kapag lahat kayo meron nun or lahat yun nagawa nyo, bibigyan na nila kayo ng offer. At ang sabi pa dito, yung account daw natin ay regularly ine-evaluate. So, siguro hindi natin alam na ine-evaluate nila. Kaya, yung offer daw ay nag-change over time. Kasi nga, malay nyo, ngayong week na to, hindi kayo masyadong active sa GCash. Tapos, nung nakaraang week, active na active kayo. Tapos, nung nakaraang week, hindi na naman. So, siguro, pag ganon-ganon, active kayo, siguro mas lalong bumababa yung chances ninyo. Kaya dapat always kayo active sa GCash. So, yun nga na. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang.